sa debit card. So yung mga nandiyan po, naka-virtual, hello, kaway-kaway po tayo dyan. So, alam ko dun po sa iba paulit-ulit yung ako napapakinggan. So, question ko yung sarili ko, talagang tama ba DJ na ako i-invite niyo ulit? First time ba? Talaga? So, okay. So, maraming salamat. So, first time pala. So, akala ko, oo nga pala. Sa North Star yun. Okay, so, thank you again for having me here today. So I would like to share my best practices here. Okay, me being as a financial advisor and MPA. So that's why yung title ko nga po is Consistency to Success. Okay, what we need here in our career, in our profession, is to be consistent. Okay, so kumbaga sasabihin ko bawal na yung nasubon. Okay, na ngayon gagawin nasubon ko kaya sasabihin gagawin pero pagpapaliban pa, di ba? So, we really need to be consistent in this career. Okay, so a little background lang po, no? I've been with AIA for 22 years already. Okay. 22 years. Okay. Sorry na po. So, alam na ang edad. Okay. Then, nag-start po ako nung ako po ay 12 years old. Okay. 22 years, 14 years as part of the management team. So, empleyado po ako ng AIA. So, 8 years as a financial advisor like that. So, nakita ko po ang liwanag. So, congratulations po dun sa mga first, mga rookies natin because nakita nila ang liwanag. Okay. Ang profession natin dito. And, gusto ko lang po din pag malaki ko, no? So I've been a consistent MBRD for 7 consecutive years already. So, and consistent monthly producer for 98 months. So, from the time na nakuha po ako until now, as in this month, okay, active na po ako. So that's 98 months already. So, I'll be achieving another milestone by June. So hopefully, because that will be my 100th month na magiging active. So I'm looking forward to that, and hopefully all of those who are here with us, especially the new ones po, yun po yung target din po natin. Thank you, Ote. So dami ko natutunan sa'yo. Thank you. Okay. And currently, I'm also one of the chairs po ng MDRT-MCC as the local chair for Metro Manila. Okay. So, as mentioned earlier, I am with Losido Associates. So, kami po ay anak ni Manager Ludel Mundo. So, dito po mga bago. Si Ms. Ludel Mundo po is one of the pioneers po ng AIA Philippines. Bilang life ka din. And she was the first female agency manager ng company. And siya din po ang nagdala ng gaman dito sa Pilipinas and pioneer in promoting MPRT in the Philippines. Okay? Pero sumalangit na po ang kanyang kaluluwa because he just passed away 2 years ago at the age of 97. Okay? So, dito po talaga sa karin dito, tatagalan po ang labanan. Okay? Diba? To be honest, kung hindi po nag-pandemic, Miss Lulu will be siguro as healthy as a cow right now. Diba? Because of pandemic, syempre, hindi nakakalabas. But until her last day po, no, talagang yung commitment niya with the company, talagang nandoon. So talagang, iniidolo po na personally, si Miss Lulu del Mundo. Okay? So, in our career, there are so many crossroads. Diba? Especially to those who are new here, before kayo nag-decide, ang dami na yung pinag-isipan. Ang dami na yung consider. Okay? And ganoon din po ako. So, andyan na, paano hindi ako marunong magbenta? Paano hindi ako, wala akong masyadong network, wala akong masyadong kakilala. Diba? Paano yun? Wala akong puhunan. Okay? So, marami ganoon. Kasama po ako doon. Okay? For 2 years before I really decide to join, yun po talaga yung aking kinonsider. Kasi ang question ko, paano ko yung makabenta? Diba? Paano yung mga bills ko? And then si duty, diba? So, hindi nawawala.
Sorry po, hindi ko si Jimmy. Di ba? So, nakaupo ka nga lang, bigla kakatok sa iyo. Ano ba si Judy? Di ba? So, hindi na pwedeng gano'n. So, talagang isa yun sa mga iniisip ko. Okay? So, once that you decide, so, you really need to commit. And if you really want, di ba, this type of career, you just need to pray. Okay? Because everything will be answered. Okay? And that's what I got from him. He answered all my questions. And that's why I am here today with you, diba, sharing my experience. And isa din doon, diba, isa po sa ginawa ko, okay, baka dun sa mga bago hindi pa huli, okay, before I really shifted from the employment to being a freelance or a financial advisor, I talked to 10 of my closest friends. And I laid to them my plans, okay, and yung decision ko to really move from corporate to sales. And those 10 people, hindi nag-react. Why? Diba? But sa palagay ninyo, question na, from the 10, sa palagay ninyo, sino yung nagsabi, okay lang, sino nagsabi, no? 10, sa tatlong po yun. Sino yung parang supportive dun sa decision ko? Sino yung hindi naging supportive? Lahat supportive, lahat hindi. Lahat hindi. Lahat supportive. Okay? To be honest po, no, out of the 10, kasi ang sabi ko sa kanila, will you support me? Will you support me? So, most of them ask me, anong support? Bebentahan mo ba kami? Diba? So, sagot sa kanila, kung gusto mo, bebentahan kita. Diba? Pero, ang support na kailangan ko is yung morally supportahan mo dito. Diba? Second, kung may mga kakilala kayo, diba, na marirefer nyo sa akin. And guess what? 9 of them said, yes, I will support you. Only one said, no. Ang ganda-ganda ng position mo dyan. Executive ka na. Ang laki-laki na ng kinikita mo. Bakit ka aalis? Diba? Parang gusto yung sabihin na kukuha ka ba? Diba? Ipagpapalit mo to dyan na hindi ka sigurado. Mamaya papakita ko sa inyo kung sino yun. Papakita ko sa inyo. Pero, diba, sa akin, because of that intimate conversation with my closest friends or anyone dun sa group na yun, nag-said na susuportahan na. I am here today because of that. My very first close sale was from that group. Pero, hindi siya kumuha. We went to her friend, okay, na taga Batangas. Umalis kami ng Manila 7 a.m. Dumating kami doon ng 11, ng past 12. Nag-lunch. 8 p.m. na kami umalis ng Batangas. Nakabalik kami ng Manila 11. Okay. Ano yung ginawa? Wala lang. Halika, puntahan natin yung kaibigan. At hindi alam ng kaibigan niya kung ano yung purpose. Nakita kami. Kasi kaibigan niya, tagal na nakita. Kung magkakulisan, kung makilala naman ako ng kaibigan. Okay? Kakilala. So, hindi kami friends. So, acquaintance lang. So, as in, hindi ko alam, paano ko ba i-bring up ito? Kasi first sale ko din, kung sakali, di ba? Kwentuhan lang kami. Kumustahan. And then, nagtanong, saan ka ngayon? Siyempre, bilang life. Di ba? At siya rin nag-bring up, oo, dati meron ganyan dati. So, nag-close kami ng around 5, pero bago kami mag-close, magpunta muna tayo sa video, punta muna tayo sa ganito. So, kung saan ka napunta, okay? Nag-tour muna kami, tour of the zone. So, tapos pagka dating doon sa isang restaurant, ano na ba ulit yung sinasabi mo? Pero punta kami sa educational plan, anak.
Okay, discuss. O, paano yung bayad? Ayun nga pala, paano yung bayad? O, hindi ka, balik muna tayo sa bahay, mag-issue ng cheque. O, di balik na naman kami ng bahay. Di ba, parang 2 hours o 1 hour away dun sa may kung nasaan kami. O, pagdating sa bahay, akala ko hindi ko natutuloy eh. So, biglang, o, ito na yung cheque. So that was my very first. So it was not from my friend personally yung kinuha niya, but she went out of her way para samahan mo. So baka yun ang gusto niyo. Diba? I'm suggesting you can do that if you want. Okay? Okay. I have some tips lang, no? So, I'm a fan. I'm an ARMY. BTS ARMY. Okay. So, nanood po ako ng concert ni J-Hope. Just awkward. Okay. So, yun. So, kung may mga ARMY dito. So, that's why yung mga makikita niyo po dito, eh, baka masya kayo. Okay? So, BTS, since I'm a BTS fan, so I would like to just review the 3 tips. Okay? One, first is B. Or believe in yourself. In this career, okay, no amount of trust from anyone, okay, can motivate you or discipline you or really inspire you unless you believe in yourself. Okay. So when I joined, okay, my mindset is to really become an MDRT. So sa akin, walang, sorry no, kasi syempre I've been from the management. So talagang yun yung brainwash sa akin, di ba? MDRT, or Million Dollar Round Table. So parang sa akin, this is the glory. Okay. So, that's the bare minimum. So, hindi ako po pwede na MOC lang. Magmumok-mok lang. Hindi ka pwede mok-mok-mok-mok-mok. Okay, hindi tayo manok. Okay? So, dapat hindi MOC. Talagang MDRT. Okay? Kasi kung kukumpitin mo, magkano yung FYC ng MDRT? Okay? Pero kung ikaw, yung mga pa doon, do you think that can provide food sa table ng family mo? Di ba hindi? Di ba? Kung mas mababa pa to, kung nag-MOC ka, 100,000, ANP, ANP pa yun, in a year, magkano lang ang commission nun? Okay? Ngayon na, makakuha ka ng 1 million, baka tatlong araw na, ubus ang 1 million eh. Diba? What more kung kumita ka na ng 5,000, ng 20,000? So for me, lalo na sa grupo ko, lalo na sa BTS, ginawa ko magkano yung gas station dyan, di ba? So hindi ko pwede, hindi MDRT. Okay? So that's the mindset. Okay? And of course, when you have that mindset, bakit po yung ganyan yung naging mindset ko din? It's because, one, I want to prove something. Okay? Because when I was part of the management team, I used to be the ADOA, what's a sales head then, itong Makati. Okay? Manila 1 that time. Okay? So, hindi ko naman sinabi dito, okay? But there are some advisors and there are some teachers that are questioning whatever we are teaching inside the classroom. Kasi parang syempre, yun nga, we're not practitioners, di ba? We're not in the field. We're not like you, Ben. Di ba? I'm not like you na malabas kumakausap talaga sa client. Okay? So parang nasabihin ka ako, yung mga sinasabi niyo naman, may puro theories lang eh. Okay? So, hindi niyo alam kung ano nangyayari talaga sa field. Hindi ko naman, I didn't hold it against them. Pero ito, ipuprove ko sa kanila. Okay? And another thing, okay, sabi ko, if I'll be financial advisor, dapat one of the mindset that I should have is I really need to be an example. I really need to walk the talk. Okay, hindi lang puro salita. Ano ibig sabihin nun? Naniniwala ba kayo sa produkto natin? Yes. Ang tanong, meron na ba kayo? Okay. Ilan? Okay, naniwala talaga kayo sa isang produkto. Di ba? Okay, not to brag, I have 40. Okay, policies. At wala ko silang upay sa PMP. Yung policies ko. Okay? That's how I believe in the company. That's how I believe in our products. And that's how you walk the talk.
Kasi you cannot explain, you cannot tell it to your clients kung ano yung meron tayo. Kung ikaw, ikaw na yun. Of course, syempre, nagsimula pa lang kayo. You really need to build one yan. So, one now, probably another one next year, another one your third year, di ba? As soon as kaya ninyo, okay, available. Okay? With that mindset, okay, I'm gung-ho to make the impossible be possible. Because, to be honest, tayo lang naman yung nagsasabi na imposible. Tayo yung unang bumabaril, di ba? O, ganito yung MDRT target, 3.2 million na, 3.3 million. Ay, ang laki, hindi ko kaya. Di mo po nga sinisimulan, hindi mo na kaya. Di ba? So, it's all about mindset. Okay? So, ganun yung ginagawa ko. Okay. Then second, okay. Sabi, ang bilis na sa tina ka agad. Okay, mabilis lang pala si Greg. Okay. Okay, next is P. Trust in the process. Lahat po ng proseso, hindi mo sa'yo. Kaya nga process eh. Minsan trial and error. Minsan, akala mo perfect na, pero may mga glitches pa rin. Okay. Because there should always be room for improvement. But we need to trust in the process. But in our career, ano ba yung process na tinatawag? Ano ba yung process na sinasabi ko? Okay? Part of the process is you building the good habits. Kasi ito yung dapat natin ginagawa. Ako personally, ito po yung ginagawa ko talaga. So, ano yung process ko? And ano yung ginagawa ko? Every start of the year, ano pinakita ninyo? Nagsusulat. Dear Atisha. Okay. So, every January 2, hindi mo January 1 kasi may reunion ko yung pamilya namin. So, hindi ko nagagawa. Every January 2, I start with my goal setting. So, every January 2, I start with my goal setting. Okay. Ano pong ginagawa ko? I have just a simple format. Ano ba yung target ko for the year? Diba? So, ang target ko, ano ba dyan? Court of the day. Okay? So, sabi nila, mangangarap ka ng alin lang eh, diba? Huwag ka mag-MOC na pangarap. Diba? So, taasan mo na. Para pagka hindi mo naabot yun, doon ka sa second, best na makukuha. Pero dapat, pagkatrabaho ka, hindi lang puro pangarap. Okay? So, anong ginagawa ko? Ano yung goal ko? Okay? So, lalagay ko dyan ko, yung target ko, then, paano ko ma-achieve yung goal? So, sino ba yung lalapitan ko? Sino ba yung prospects ko for that year? Whether existing or hindi, mga referrals na yan. So, ilalagay ko. Pangalan. Then, isa-isa ko yan. Okay? Siyempre, most of them, kilala ko na. Okay? Or, na-stock ko na. Ang social media naman ngayon, kahit natin mag-stock, di ba? For a change, maging stalker tayo. Di ba? So, ilalagay ko dyan, nakita ko may anak, nakita ko may pamilya, isa, dalawa, tatlo, ang pamilya ay ang anak. Okay? So, lalagay ko dyan, ano ba yung pwede sa kanila? Okay, based on my assessment. Or, kung existing ko yan, ano na ba yung next in line na dapat pag-usapan namin dun sa mga needs niya? Kung natapos na kami dun sa kanyang health or sa protection, o kakakailangan ng ngayon kasi may mga anak, so education naman. Diba? Or retirement, so depende. So lalagay ko kung anong products, and then, ano ba yung target ko? Ano ba yung capacity nila? Kaya ba nila yun? But I don't underestimate their capacity. I always put the highest possible. Okay. One, kasi na-experience ko before. Okay. So, I kind of underestimate you sometimes. So, make assist. Kasi yung sabi niya, gusto ko ng help, ganyan-ganyan, diba?
So, sige, nag-prepare ako. Alam ko naman executive siya. But then, sabi ko, baka masyadong mahal sa kanya ang 500,000. So, gumawa lang ako ng parang mga nasa almost 200,000. So, yung pinisend ko. Nung nag-usap kami, so parang ako tuloy yun na, iya na parang, okay talaga. Hindi man lamang nagsabi na, ang baba o ang taas, di ba? But most of the time, kapag kaya ng client, di ba? Oo, kaagad yung ano pinakita mo. Aaray yan pagka masyado mahal. So yun ang natutunan. Hindi mo maray. So ibig sabihin, kaya pa niya. So that's a lesson learned for me. Diba? Dapat pala ito yung nilagay ko. Kasi ma-achieve ko naman pala yun kung sinabi niyo mataas yan eh. Makukuha ko pa rin yung ganung premium. So kaya ako nilalagay ko dyan, ano ba yung maximum? Diba? Hayaan ko sila yung makipag-bargain. Kasi kung kaya nila yan, wala magiging issue. So, yan po yung nililista ko kung saan ko kukuhanin, kung saan manggagaling ng target. Hindi lang basta ako naglilista, but of course, I need to do my reflection and my strategy. Ano ba gagawin ko? Diba? O anong ginawa ko last year na hindi naging maganda? Ano yung ginawa ko na kailangan na pwede kong ma-improve? Or ano yung ginawa ko na pwede kong gawin ulit for this year na nakita kong effective? Then, what is my next move? Okay? So, kailan ko sila kakausapin? Kailan ko sila tatawagan? Ano yung mga schedules niyan? O anong strategy pa paano ko sila i-approach again this year? So, those are part of my goal setting. And almost every day, tinitignan ko yan kung sino na ba dito yung nakausap. Of course, hindi naman lahat nakakausap ko right away kasi meron mga isang mga clients na biglang dumadating. So at least, meron ako bago. Meron ako sinisimula. Okay? And this is my daily routine. So sabi ko nga, no, kailangan may habit din tayo. Okay? So, pag sa bahay lang ako magtatrabaho, ito po yung everyday ko na ginagawa. So, pagkagising ko, dasal ako, okay, hawak ko ng rosary. Siyempre, magpasalamat tayo, buhay pa tayo. And, of course, namihingi na ulit tayo, okay, this day naman po, no, pwede naman maganda po, bless nyo sa akin. Diba? O yung puro issues, mga puro concerns, di ba? So, kailangan specific tayo pag may karasal. Next thing is I always make up my mind. Bakit? Ang sabi po ni US Navy SEAL Admiral William McRaven, once that you make your bed in the morning, you already have accomplished one task for the day. And once that you have that feeling, accomplish ko na to. Mas nandoon yung eagerness natin na tapusin yung ibang mga task. Kasi naka-accomplish na tayo ng isa. So every day, you make up my bed. And wala namang ibang aayos ang kama ko, okay na. Diba? Ano man nantay ko, mamaya magulat ako yung malanggam, yung pinakakayo, diba? So, ako na po yung magawa. Then, morning routine, breakfast, then I work po, I feel like an employee. Para akong empleyado. Mag-start ako ng 9 or 10, but I will work for 8 hours a day. So, mag-lunch break ako, yung lunch break ko, minsan nandang akong repetitions para pang tanggal ko lang stress, no? Then, back to work ulit. Okay? Kung magpipili ba ako, kung may appointment pa ako, face-to-face ba yan, or virtual. Okay. So, ganun po. Then, pagdating po ng hapon, ay exercise, then, dinner, then, me time. Okay? We need to be sane. Okay? Kaya, may mga ganyan routine. Then, pag nasa labas naman, almost the same. Okay? But before po kasi, no, prior to pandemic, I work, now I work smarter than before because before I worked like a star. Okay?
Ang ibig sabihin ng star. Iba ako mukhang star. Okay. Okay. Ano bang sinasabi ko? Okay. Before pandemic, I was part of the program in Genesis, EADP. Okay. So, sa Genesis po yung office namin, dito sa Makati. So, halos everyday yun, dapat nasa office. So, after nung morning training namin or session namin, next appointment ko, makita niyo ako sa Ortigas. Next, makita niyo ako sa Quezon City. After na tatakbo ako ng Alabang. Magkagaling sa Alabang, mabalik ako ng Makati. From Makati man, minsan may meeting pa ako ng BGC. Okay? From BGC, babalik ako ng ganito. Okay? So, kung pagdudugtong yung parahong ito. Diba? Nag-connect the star, the dots kayo. So, I work like a star, which is very inefficient. Diba? Exhausting, time-consuming, and expensive. So now, nung after pandemic, dapat iba na. So what I do is that I zone my meeting. So ibig sabihin, kung nasaan yung isa kong meeting, dapat yung next meeting ko is within the same area. Okay? Araw-araw, hindi naman ako mapapagod kasi nandun na eh. Okay? Or kung nilipat man ako na kung Makati, BGC. Diba? So hindi ko kailangan magpagalang-galang. So kung QC yung meeting ko, so QC, and ano ba yung malapit na area nandoon? Yun ang isa-set ko meeting. Kung Alabang area ako, okay, so within the area ng Alabang, or somewhere na malapit na dun sa bahay ko. Diba? Para mas convenient and efficient for me. Okay. So, I understand. Kasi pag nagsisimula tayo, syempre, opportunity yun eh. Diba? So, kailangan natin pagdaanan. Okay? But, if you can work smarter now, diba? That would be more efficient for you. Okay? So, hindi tayo hello, good morning. So, ito mga future advisors natin. Okay? So, later may quiz tayo, ha? May exam. Future MDRTs and managers. Okay? So, how do I do my day? Okay? So, ito na yung part ng process natin. Okay? Yung sinasabi kong trust the process. Ano ba yung tinuturo sa atin sa classroom? Diba? So, ito yung sinasabi ko na talagang I make it a point na ginagawa ko siya. Kasi diba, yun nga yung question sa akin before eh. Hindi mo naman ginagawa yan sa labas. Diba? Bila ka sa field. Diba? So, ito yung ginagawa ko. So, my non-negotiables are everyday. Ayan. I do my prospecting. Naalala niyo ba, o yung iba hindi naalala, no? So, we came out with an ad before, okay, yung mga millennials and Gen Z. Diba si Lola, sinasabihan niya, yung anak niya, kaka-cellphone mo yan. Diba? So, puro kaka-cellphone mo yan. Medyo may bad connotation, diba? For me, it's not a bad thing. Why? Because doon ang nagaling yung mga prospects ko. Okay? Pagkagising sa umaga, after yung mga dapat kong gawin, pag nag-start na ako, diba, ang work ko, diba, 9 or 10 o'clock, start ako ng work, anong hawak ko? Cellphone. Anong hawak ko? Social media. ASP po ako. Anong ASP? Kulang sa pansin. Okay? So, anong ginagawa ko? Pagbukas ko ng Facebook ko, titignan ko ano yung mga ginagawa ng mga friends ko. Ano mga kilala ko. Ilalike ko, diba? O kaya pag kami nakita ko na post nila about sa mga anak ko na, uy, ang cute naman, kahit hindi cute. Okay? Ang cute naman. Di ba, hindi naman nakikita yung tsura ko, di ba? Pero, ay, hindi ko kapansin. Okay? So, ganun lang yung daily routine ko. So, FB, IG, LinkedIn, di ba? FB, IG, LinkedIn. Okay? Itingin ako minsan, mag-a-admin ako, diba, kung may emails ba, o may mga sa Viber ba, mga ganyan. So, ganun lang yung daily routine ko. Nagpapapansin lang ako sa kanya. Okay? So, that's how I do my prospecting. And of course, from that perspective, yun ang telephone approach ako. Okay? But with my telephone approach, okay, hindi na po
the normal way na tinuturo sa classroom na you need to pick up your phone and call your prospects. Okay? Why? Yung mga tao, ako nang sumagot. Mga scammer. Diba? Most of the time, di ba hindi nila sasagutin yung tawag mo? Lalo na kung number yung lumalabas doon. Diba? So, nagiging creative tayo. Diba? Aside from calling, I text, I message, Viber, WhatsApp, diba? Messenger, what have you. Okay? So, yun ang ginagamit ko. And, of course, email. Okay? But, I will not stop because my target is to achieve 25 PAs a day or 125 contacts a week. Okay. Okay. So, 25, basta lahat ng na-reach out ko, okay. Pag sa kong reach out, yung may message akong pinadala, iba yung nilike ko lang. Okay? Wala yung papansin lang talaga yun eh. Okay? Yung mga nag-hi ako, yung nag-happy birthday ako, o yung nag-happy anniversary, nag-congrats, okay? So yun ang PA ko. So hindi yung nag-set ako ng nag-message ako, tinawagan ko na parang kapag-set ng appointment. Okay? Hindi yung laging ganun-ganun. Why? Kasi sa akin, pag sumagot sila, 1 point for you. Diba? Not necessarily na o-offer an appointment. Okay, bakit? Kasi diba, ang hirap mo pasagot ng mga tao ngayon eh. Pero yung sumagot sa'yo, diba, at least, naka-check, may check ka na dun eh. Okay. So, ito yung monitoring ko. So, nililist ko yan dyan. Tapos nakalagay dyan, kung message ko yan, hi ko ba yan or what, nakalagay dyan message na. Pag sumagot, okay, kunyari sabi ko, ang cute ng baby mo. Okay? Pag sumagot, thank you, nag-reply. Diba? So pag nag-reply, sasagutin ko yan. Oo nga, tagal na natin hindi nagkita. Diba? So ilang taon ulit yung baby mo? As in, paano nag-KYC na ako? Okay? More of, nungus na lang. Then, I don't ask for an appointment for business right away. What I ask, kailan ba tayo pwede mag-coffee? Kailan ba tayo magka-catch up? Most of the time, yun ang ginagamit ko. Catch up or coffee. And most of the time, mas mabilis silang mapa? Yes. Diba? Kasi, harmless. Kapi lang naman yun. Unless bawal sila magkape. Diba? So, harmless yan. However, merong iba, okay, na nagsabi sa akin, na parang, sabi ko, kailan tayo magka-coffee, kailan tayo magka-catch up? Ang sagot sa akin, green advisor na ako. Diba? Sabi ko, hindi naman ako magbebenta sa ito. Unless gusto mo sa akin, sige. Pero sabi ko lang mo, coffee. Diba? Pero hindi na rin sumagot sa akin. Okay. Pero sa akin, diba, may mga ganon. Okay. So, sabi ko nga, gusto mo mabentahan kita, pero kasi sabi ko naman, okay, catch up lang naman tayo. Diba? So you're saying, they kind of know that you're in the AA, so almost it's a catch up in a way. Pero it's subtle. Diba? Okay. O later ko pa sasabihin sana, pero pag nag-meet kasi kami, I don't bring up about insurance. As in, ang haba ng kwentuhan, puro about sa life lang. Okay? Not about professional. Or not what about yung purpose ko talaga. Okay? The ultimate purpose. Most of the time, puro ganon. Minsan nahanap lang ako ng moment kung saan ako masisingit, di ba? Pero pag nasingit ko, tapos ang feeling, nararamdaman mo na kung iiwas nila yung usapan titigil ako. Pero sa akin ko, nasingit ko. So next time, pwede ko yung singit. Diba? Baka mas maging interested na. Pag sabi ko talagang catch up na.
even yung mga naset ko talaga appointments about business, to be honest, around 80% of the time, puro about other things ang pinag-uusapan na. 20% lang about business. Kaya minsan pagka nag-oo na, yung mga kumamadali kasi nakatapos na lunch break niya 1 hour. So 15 minutes na lang, aalis na siya, doon pa lang siya nagsabi. O, diba? So, yung mga ganon. Okay? So, mas mataas yung chance ko kasi na makikipag-meet up sa akin kapag ka, ganun lang yung sinasabi ko. Okay? So, makita mo dyan, nilalagay ko dyan, okay, nag-reply, tapos nagsabi dun sa catch-up ko na, oh, sige, pwede ko nang itong araw, lalagay ko na yung date. So, ganun lang. Then, mauulit yan kasi kung hindi sila sumagot, message lang yan. After 2 or 3 days, pabalik ako sila. Kung may message ulit ako, paparang gawin ako sa akin. Ganun lang yun. Mauulit lang sa akin. Okay? Then, pag nagsaset naman ako ng appointment talaga, yan, yung mga catch-up na yan, naka-open na yung calendar ko. Ako na yung nagsasabi, oh, pwede pa rin yung araw para sa catch-up natin. Or ganitong araw. Kasi nakikita ko na, pagka sumagot siya ng ibang date, mabilisin sa akin yung makita kung pasok ba din sa date na yun. So, hindi ako nahihirapan. Kasi most of the time, bilang magme-message, tayo hindi pa natin, hindi natin nakita yung kalendaryo natin, babalikan kita. Diba? Pero yung iba, minsan ang trick ko naman, kahit alam ko na maluwag ako dun sa araw na yun, sandali lang po, can I just check my calendar first and balikan kita? Para naman hindi niya makisip na wala akong ginagawa. Diba, wala pa akong appointment ng araw na yun. Para kunwari, busy-busyhan din kahit pa paano. Merong iba na, ano ba yung nangyari? Ang ginagawa ko pa, mag-message back ako na parang, okay po, sige, kahit wala naman akong schedule. Sabihin ko minsan, okay po, pwede na po yung schedule natin ng ganitong araw kasi na-adjust ko na po yung calendar. Bakit? Yung feeling niya, binigyan ko siya ng importance. Kasi inuna ko siya kaysa dito sa isang supposedly appointment. Wala. Okay. So, minsan, we just need to be creative. Diba? Hindi naman natin sila dinadaya. Yung schedule lang natin yung dinadaya natin. Okay? So, pag nagsaset ako minsan ng appointment, hindi sa kanina, di ba? Parang, may advisor na ako. Di ba? So, parang, bebentahan mo ba ako? Okay? So, yung mga ganito, except ka pala ng appointments, di ba? Ito na kaagad yung mga objection nila. Objection na ito kaagad. Di ba? Ayaw. Okay, papalipasin ko lang yun. Maraming reasons. Busy, out of the country. Parang yung sasabihin, okay, sige, balikan na lang kita. Or kailan kita po pwede ka. So, balikan kita next month. So, may mga ganyan. Na parang ilang beses na nag-delay. Diba? Pero, paulit-ulit pabalikan ko lang sila. Nagre-refuse lang naman sila dun sa appointment. Diba? Hindi naman sila binil sa akin na parang ayaw kitang makita. So, babalikan ko pa rin. Yung iba, diba? Yun nga, bentahan ba ako? I-advisor na ako. Diba? So, yun, sasabihin mo, kopi nga lang, hindi mo ka nababenta. Alis gusto mo, diba? Gusto mo bentahan kita. Then, yung prospects, ito marami to. Padala ka na ako ng proposal. So, totoo lang, sino nagpapadala ng proposal? Pagka ganun yung sinabi, padala ka na ako ng proposal. Ayan. Okay, lahat tayo guilty. Okay. Pero ako, kinakategorize ko. Pag yan ay prospect, meaning hindi ko existing client, I always try to persuade yung prospect na mag-meet kami. Okay, parang sinasabi kasi na parang, ito pa naman alam ko kung ano yung meeting nyo, di ba? Para mas better ko, para mas maintindihan ko. Ano yung sa'yo? Though yung iba, marunong, di ba? Hindi alam ko naman ang gusto ko eh. Padala mo ako ng ganun. Okay, I oblige. Okay. Lalo na kung medyo persistent. Diba? Pero ito po yung aking strategy dyan. Papadala ko yung proposal,
pero hindi ko bibigay yung password. Manipulate. I don't send them directly yung nasa IPOS. I send first yung proposal sa personal mail, then bago ko ipapadala sa kanila. So pag pinadala ko, it's only the proposal. Wala yung instruction how to open it. Okay? So ang mangyayari, gagawin ko after a day or 2 days, mag-message ako, nangyari, ma'am, natanggap niyo na po yung pinadala kong proposal, na-review niyo na po ba? Okay. 3 ang magiging pwedeng sagot sa akin. 1, oo, natanggap ko na, pero hindi ko pa na bibigyan ng attention, I'm so busy. So alam ko na acknowledge na natanggap niya, pero hindi kanya tinatry yun. So okay lang yun sa akin. Kasi hindi niya nalalaman na hindi na open. Okay? So, yung isa. Pangalawa, oo, natanggap ko na eh. Pero nire-review ko pa. Ang joker ka. Diba? Paano global po ang Zoom? Global ba ito? Ayan. So, joker ka. Paano mo na-open? Diba? Wala kang password eh. Kasi sabihin ko lang sa akin, sige po, sabihan niyo na lang po ako pagka may questions kayo. Pero, markado yun sa akin. Joke time to. Okay? Yung pangatlo, okay, oo, natanggap ko na, pero hindi ko mabuksan. Okay? So, alam mo na positive. Kasi, gusto yung open. Okay? Yung iba nga, immediately, natanggap ko na, pero hindi ko mabuksan. Anong password? Okay? So, alam mo na, positive yun. Anong gagawin ko? Yung white lining ko. Kung mami, hindi nyo natanggap yung second email ko, pinadala ko po yung password doon or yung how to access it. Tadali ko, i-check ko po. Ay, ma'am, nasa outbox ko pala, hindi na-send. Padala ko po sa inyo ngayon. Diba? So, alam mo na kahit pa paano, potential. Diba? Hindi yung iba na, padalan mo ko, padalan mo lang ako. Diba? Pero hindi pala magtutuloy. Okay? So, yun po isang tip na ito pwede nyo padala. Okay? Then, lastly, yung magsaset ka pa ng appointments, ang dami ng questions, diba? So, ay sometimes, lalo na pag existing customer ko, okay, sumasagot ako. Bakit? Kasi alam ko may understanding na siya. Okay? Kasi nakapag-usap na kami probably in the past about sa mga ibang plans. So, nagko-confirm lang. So, I oblige. Pero pagka mga prospect, gusto ko na mag-meet kami. Kasi ang hirap naman, sinasabi ko, ang better po na mag-meet tayo kasi mas mabilis po na mas ma-explain pag kahit virtual lang po. Or I can call you. Diba? So, para mas mabilis. So, that's how I try to dissuade them na magtanong na magtanong. Para di mas mabilis yung buhay natin. Okay? Okay. I also segmentize my activity. I know ginagawa nyo ito. Okay? So yung mga anak po ni David Marquez that we forgot. Okay? Si Mr. Forget. Hindi pala. Okay. So, I learned this from him. Okay? So, kinakategorize ko sa traffic light yung aking activities for the day. By the way, no, sa kalendaryo ko po, nakalagay na dyan yung mga predictable activities. Like, yung agency meeting. Okay? May Manila Team Assembly. So, nakalagay yun sa kalendaryo ko. Okay? Ang makakabali lang po nun, kung talagang hindi ko reschedule yung ibang client, yung isang client sa ibang dates. Ngayon talaga yung lang yung pwede siya. Okay? But most of the time, talagang naka-block. Ano bang ibig sabihin yan? Okay? Yung mga nakatag na green, those are money-making activities.
Ano ibig sabihin ng money-making activities? Yan yung directly that will impact your pocket. Okay? Like PA, setting appointments, face-to-face, meeting with a client. Okay? So those are money-making activities. So ibig sabihin, pag nakita mo ang kalendaryo mo at berdeng-berde, yung magantay ka na, maraming pera darating sa'yo. Diba? The next, the yellow zone, o yung sort of it will impact your pocket. Okay? Positively. Okay? So, ito naman po yung mga activities like yung mga meetings, okay? Yung mga trainings, okay? Yung mga admins, okay, natin. It will impact us on what basis? Siyempre, natutunan po tayo, and you may apply it outside when you go out or talk to your clients. Diba? And that will probably help you be more confident, okay, to face your clients. That's why, ako din po, no, talagang pag may mga trainings, I make sure that I attend those. Okay? Kasi wala naman po magaling, di ba, sa ating lahat. So meron pang mas magaling sa atin na pwede tayo makakuha ng mas maraming learning. And the no money zone. Ano yung no money zone? Walang pera dyan. Like, kunwari, lumabas ka, manood ka lang sinila, ikaw lang mag-isa. So, sino makakausap mo doon? Asa ka pa na meron ka mako-close? Wala. Okay? O yun, nandun ka sa grocery, doon nagmamadali ka. Diba? Pero hindi ka naman tumitingin ng ibang tao na kung pwede mo doon. So, bumali ka dito. Diba? So, ready yun. Matakot po kayo na pagbukas niyo ng kalendaryo ninyo, akala niyo may wildfire. Pulang-pula yung kalendaryo ninyo. Ibig sabihin, negative kayo for the month. So, ako pumasaya ako pag nakita ko na berdeng-berde. Okay? So, happy po tayo pagka-green kasi for the environment. Okay? Other than green ang tubo ko, so green din yung kalendaryo ko. Diba? So, sino po mas gusto makakita ng berde? Diba tayo? And green is the color of money, dollars, di ba? So, mas gusto po natin yan. Okay? And, of course, non-negotiable is yung face-to-face. Hindi po parati tayong setting of appointments lang. Kailangan nako-convert yun. Okay? So, kung medyo nahihirapan pa tayo o natatakot pa tayo mga sa clients po natin, since magabago pa tayo, let's ask for help from our managers. Diba? Pwede tayo magpa-JFW. Huwag po tayong matakot magpa-JFW. Okay? Kasi kung hindi pa natin kaya, kaysa po tayo mag-misrepresent, better na meron someone there that can help us. Diba? Na hindi tayo malalagay sa alanganin. Okay? So, pero pag nag-represent po ako sa client, okay, pag nakikipag-meeting, sabi ko nga po sa inyo kanina, 80% of the time, puro chika. Diba? 20% lang ang tungkol sa negosyo. And pag nakipag-meeting po ka sa kanila, wala silang makikita sa lamesa, kunyari nasa restaurant. Maliban po sa plato, kutsara, tinidor, hindi po nila makikita yung iPad ko, okay, doon sa lamesa. Para hindi po sila matakot na, ito na ang bentahan na, nakita ko na yung iPad. Diba? So sa akin, wala po yun. More kwentuhan. And I always talk about the concept. Kung ano yung mga nire-recommend ko sa kanila, concept lang po yung binibigay ko. Okay? So, like, for example, retirement ang kailangan nila. So, magbibigay ako ng options, o ito yung retirement options na pwede. Okay? Yung isa, pwede may guarantee. Yung isa, hindi guarantee. Pero ito yung benefits nito isa, ano yung benefits nito isa. Ganon. Hindi nga nila alam kung anong pangalan yung produkto. Then, my only clue from them, kung kailan ko ilalabas yung iPad ko, pag nagtanong na sila ng, magkano ba yan? Ayoko magbigay minsan ng estimate, kasi minsan, mababa yung estimate ko, di ba? Mali. So, asan yung, okay lang ba? May time ka pa ba? Open ko lang, checkin natin ngayon. That's the only time I bring out
my iPad. Mas gusto ko na mas mag-usap kami, mas marami akong makukuha sa kanya kesa sa nakalabas ka agad yung iPad. So that's how I present. Even pagdating ko sa Zoom, as in, minsan natatapos yung Zoom namin na hindi ako nag-presentation slides. Wala akong mga slides na pinapakita. Kasi nga, more of concept selling po ang ginagawa. And I always try to propose at the very least 2 plans to a maximum of 3. Kasi pag marami na yan, pinutulong ko yan, hindi nyo maintindihan lahat. Dalawa nga lang, hirap na eh. So, gagawin ko ang 4. Okay? So, 2 to max of 3. So, yun lang. And kung ano yung sinabi niya, parang mas better to. Okay? At nagtanong siya ng magkano. So, doon ko pa lang siya. Yun. Okay? So, yun po yung aking ginagawa. So, at least hindi masyadong natatakot sa akin yung pag nakita ka agad nila, ito na po si Mr. Benta. Okay? Ayaw po ng ganun. And as, okay, an entrepreneur, I also track my own performance. I do not rely, okay, sorry po, but I don't intend any harm sa mga BDMs, sa mga sales counterparts natin. I do not entirely rely my productivity or my production dun sa pinapadala ng okay? I have my own monitoring. So lahat po, ito yung last year, no? Lahat po ng mga anong incentives, anong campaigns man yan, andyan lahat yan. May monitoring ako. So lahat nakalista dyan. So, yung international trip, yung MDRT, so yung quarter podium, so lahat yan nakalagay isa-isa. And I input it. Okay? So talagang binomonitor ko yan. Bakit? Sometimes, ikakaroon ng discrepancy sa report. Kasi nothing is perfect, di ba? So pwedeng may glitch sa system, o pwedeng ikaw mismo may glitch sa ginawa mo. So at least makakompare mo. Like one time, I think 2023, based on my monitoring, ang kulang ko pa is I think nasa 200,000. Yung pinadala lang report, ang kulang ko na lang isa sa 40,000. Sabi ko, ano na yun last day yung submission. Sabi ko, sigurado kayo, kasi yung hinahabol ko, yung nakapending ko malaki. Pero sabi ko, sigurado kayo na yan na lang talaga yung kulang ko. Kasi ito lang sa monitoring ko Yung pala ako yung mali. Meron ako subsequent na hindi na isama. Sa akin po kasi, hindi ako masyado nagre-rely sa subsequent. Kumbaga buffer ko yun. Okay? So kung may biglang nagkulang, so buffer ko yung subsequent. So ang mindset ko every year is new business na papasok. Para hindi din ako na parang kampante na hindi meron na akong subsequent. Maminit ko yan guys sa subsequent. So, dapat. And yun nga, since nakita ko, ginagawa ko yun, so nakikita ko kung nasa consistency. Okay? So I cannot blame somebody else, hindi sarili ko. Kasi ako yung nagkamali sa production ko. Pero sabi ko pa nga dun before, kaya Jen back me. Sabi ko, Jen, sigurado ka. Kasi pag biglang sinabi mo, yan lang ang kulang ko, tapos yan ang hinabol ko, tapos lumabas sa report, hindi ko na-meet yung target ko. Ano gagawin natin? Pipirma ka sa akin, ha? Kailangan ma-approve ka agad. So, nagjo-joke akong gano'n. Diba? Kasi parang, I want na parang hindi tama talaga. Okay? So, ako pala yung mali. So, binabawi ko rin sinasabi. Okay? So, the good thing about monitoring is that you know where you are. And you also can see, ano ba yung target and how far are you dun sa target? Okay? Also, asking for referrals. Okay. Iilan lang po dito ang gifted to talk to strangers,
So sabi po ng parents natin, don't talk to strangers. So ina-apply po yun ng mga strangers sa atin because we are strangers to them. Diba? So, ako po, hindi po ako mapalad for cold calls. I tried it during the pandemic. Okay, akala ko, naka-jackpot ako kasi meron isang sumunod sa akin. Nag-virtual meeting kami, nung nagpa-follow up na ako, ang sagot sa akin, demonyo ka, demonyo ka, demonyo ka. Ganun ginawa ko. Nag-follow up lang ako, naging demonyo pa ako. Diba? So, from that time, I was like, this is not really for me. Diba? So talagang pinigil ko yung cold calls. And sa Facebook, talagang nakita ko yung mga nag-inquire sa akin, ang company nila, occupation, hasticraft. Diba? So, ang dami mga judgemon. So, talagang hindi sa akin yan. So, talagang now, focus ako sa referrals, sa warm markets, and natural market. So, doon ako nag-focus. When I ask referrals, anytime. Okay. Bumuha man sila o hindi. Closing ba or doon pa lang sa initial ng meeting namin. Okay. What I ask them, okay. Natutunan ko po kay Jen Magno, I don't ask or I don't tell them, wait, pwede ba bigyan ng referral? What I use is, wait, can you endorse me? Or can you recommend me to your brother or sibling? O yung sa may picture ng anak mo? Though they don't immediately, or they can say yes, okay, sige. Kausapin ko sila, or sige pag may nagtanong sa akin. Yun yung most na nakukuha ko. Pero, marami ko naman nagre-remind. Pagka nakipag-chikahan ako sa kanila, sabihin ko, kaya mo pala ulit ako i-endorse. Gano'n lang. Tapos pagka hindi sumagot, hindi ko push. Okay? At least natanong ko yun. Or pagka sumagot sa akin na, sige, pag may nagtanong sa akin, okay, thank you. Antayin ko yan ha. Yung gano'n lang ako. Tapos magugulat na lang ako, biglang, great, tawagan mo to. Yung office mate ko, nakausap ko na naghahanap ng insurance eh. Ito yung number. O kaya, parang the other day, great, meron akong gagawa ako ng GC para makapag-usap kayo. Para alam din ng tao na ako yung ini-endorse niya. Bakit endorsement? Bakit recommendation at hindi referral? Ang dating po kasi pagka-referral, parang hindi malalim yung relationship natin with the person na nag-refer sa akin. Kunwari, referral, parang bumili ka lang ng kotse doon sa isa, tapos may refer mo naman ako, diba? Ito, parang mas deeper yung connection natin, yung relationship natin. So parang endorsement or recommendation, mas malalim. So parang mas merong trust, okay, doon sa taong nagbibigay ng recommendation at binibigyan ng recommendation. That's what I use. Okay? And I am patient. Hindi ako yung makulit na, anong phone number ko, ayun ganito. Because talaga nagulat na lang ako, mag-message, matatawag, mag-email, na nirecommend or in-endorse ni ganito. So, with all of those, para dito sa mga bago, of course, pag ginagawa natin yun, naging consistent tayo, di ba? Of course, ma-achieve natin itong mga qualification na to. So, for 7 years, I became MPRT by doing this. Okay? Walang mintis. Okay? Every day. Minsan nga kahit linggo parang, bakit di pa ako nagtitigil? Bakit di pa ako perspective? So, parang, parte na lang day-to-day ko talaga. So kahit minsan Sunday, habang nanonood ako, nagme-message ako, nagpaparamdam ako sa iba. Okay? So parang nagiging natural na. And of course, so ang dami mga incentives. Kanina yung mga iPad, yung mga bago, yung mga cash incentives, yung mga trips. Diba? So kung hindi po tayo mag-activity, hindi po natin ma-achieve yung target, hindi po natin to ma-achieve. Okay. Sino ba gusto bumiyahin ng libre? Okay. Yung mga hindi nagtaas ay mayayaman. Ayaw ng libre. Diba? So, pwede bang pakisama na lang ako doon sa church na nyo? Naghahanap po ako ng sponsor. Okay?
So, marami na pong tweet incentives na bibigay sa akin si AIT. And I'm very, very, very appreciative of those. But the best achievement po for me, okay, is na masama ko po yung mom ko. Okay, masama ko po yung mom ko sa Pinnacle Awards. Ito po nasa right, ayan, on my right po, this is the very first MDRT ko po, nasama ko yung mom ko. And ito pong last, yung nasa left side ko, is just this March. Okay? So, my mom lives in Japan. So, I flew her in. At para po masama siya dun sa may qualification po tayo. For this year, ang qualification po para in plus 1 time that we meet the MPRD requirement, which is 3.28. Okay? O 3.3 million na. Plus, pagka meron kayong increment of 1 million, may plus 1 kayo. And be solo. Okay? So, yun po yung requirement natin for this year. So, and sabi ko sa inyo, papakilala ko sa inyo sino nagsabi sa akin na, bakit kanyaan? Siya po yun. Dati pong advisor ni mama. At siya din po yung una nagsabi sa akin, bakit ka dito? Diyan ka na lang trabaho dyan. Diba? So, I surprised her. Okay, yung very first po, hindi ko po sinabi sa kanya na advisor na ako. So sabi niya po, congratulations, nakita niya din ako sa kala niya, ask me po. Umuwi siya dito, so hinatel ko siya, kasama ko yung kapatid ko. So, sumama ko parang, bakit ka nandito? Wala ka papasok? So, hindi na, sabi ko wala. Tapos yung kapatid ko na lang, ma, ayun yung parang doon siya nagulat. So, hindi ko sa kanya, hindi, talaga sa akin po yun. Sa akin po yun. So, I just want to give back to my mom. I want her to experience this. Okay? So, yung last ko na awards, siya po talaga yung na-highlight. So, I tried to introduce her to our executives. My mom will turn 7 years with this year. Okay? So, parang, naiiyak na. Okay. Alam ko, di ba, in the nearest or far future, I don't know, di ba? But I want it na enjoy niya. Okay? So, hindi na ba tayo nagtatrabaho? Ano ba yung ginagawa natin? Para kayo ba itong ginagawa natin? Diba? Hindi lang naman para sa atin. So always think na it will give happiness, it will provide for our family. So as much as possible, kahit nahirap, diba? Let's achieve, diba? Kung ano yung gusto namin achieve. Diba? For them na maging proud sa atin. So, that's why, this is how I honor my mom. So talagang pinakilala ko siya kay CEO. Wala lang picture dyan, pinakilala ko siya kay CEO. So talagang doon sa mga tao na pwede kong introduce. Si Tin, kilala niya si mama ko. So, kasi gusto ko maging proud siya sa akin. At makita niya, alam niya yung mundo kong ginagalawan. Pero makita niya kung ano na ngayon yung mundo natin. Okay? So, those are the BTS. Okay? Tapos na tayo sa B and sa T. So, ano yung last? Okay? So, sila po yung pinagkakagastusan ko rin ko sa nanay ko. Okay? So, sa nanay ko na iiyak ako, di ba? Mas naiiyak ako dito sa ng gastos. Isang ticket pa lang, magkano na. Okay? So, last po is TS, which is we need to serve it on our lives. So, pag nandito tayo sa career na to,
hindi dapat mediocre. Kasi it's also the life of other people ang ilalagay natin dito. We are securing them, not because na para lang kumita. At the end of the day, of course, we want to earn. Diba? Pero ano ba yung dapat na makuha ng client? To be honest po, ako, I don't look at the commissions. Okay? Kahit na maliit lang yan. Okay? Go lang. Yan. Kahit na 10,000 lang na premium, 5,000 na premium. Meron akong pinost sa Grab driver, ang kaya niya lang 5,000 a year, hindi a month. Ano ba yung mission ko? Diba? Okay. Go. Para po sa kanila. So, that's how we make a difference. Okay? And, mag-promote na rin po ako, no? So, part of serving is also serving for the community. And being an MPRD po, you will always hear about the whole person concept. And being a part of the whole person concept is yung serving the industry as well, but giving back to the community. Okay? So, me being part of the MPRD MCC, it's also my way of giving back to the community. Kaya pag kami mga nag-i-invite po na mag-talk, diba, I try to make time for this because ito po yung aking isa sa mga advocacy ko here. So, yan. Marami pong events si MDRT MCC. So, these are usually for MDRT qualifiers. Okay? So, and for free. Okay? So, we will be having the MDRT tea time. May 13 yung tentative date po natin. We also, ang speaker po natin dyan is an international speaker. But this is Zoom, kasi para mas maraming maka-attend. For MDRTs, this will be free. Okay? You just need to register. Okay? For those na non-MDRTs and would like to attend, you may register and just pay 1,000 pesos for 2 sessions na po yun. So, sa May and also September. Okay? Parehas po international speaker. Yung isa po, kung i-search niyo si Jasmine po. Okay? So, from Malaysia po siya. Yung speaker na yun. And TOT. So, this event is for free for the MDRT. Sige, share ko. Okay. And, yung sinabi na po, no, yung live content nila, okay, this is a localized MPRT event in the Philippines. This is in partnership with BUWA and MPRT MCC. So this will be held in Bohol. So meron po tayong campaign until May, June, diba? 500,000 ANP. Okay. However, kasi 20 slots lang yon, okay, for those na, for example, start right po, no, you can bulk register para ma-avail niyo yung early bird, minimum of 10 packs. Okay? So 10 packs, so buhol po yun. So ma-avail po natin yung 7,888 na early bird fee. Okay? So ito po yung event po natin, no? 3 days po siya sa Bohol. Then 18 speakers po, both local and international. So the first one that we held po kasi was in Cebu. Last year in Boracay, and this year in Bohol. The idea is hindi lang basta conference because we want it to be more interactive and kind of relaxing type of learning session po. And may kasama na pong lunch on the second day because second day is a full day po, no? Yung first day, afternoon lang po siya mag-start, so for 2 hours. Then yung last day is in the morning lang. Okay? So, ganun lang ka-bilis. Okay, so, registration for the early bird until April 30. So, yung bulk registration po hanggang April 30 din, but yung submission ng names sa bulk na yun will be until June 30. By the way, I'm talking, kanina po no, pa-message ko si Vincent. So, I was haggling na kung pwede ba na mag-open tayo ng salary deduction or commission deduction. So, pinakausap na raw nila yung sa treasury, okay, for the commission reduction na facility. Okay?
Okay. So, final tips, and andito na po ako sa dulo. So, in this career, ang daming struggles. Okay? So, nung nakita ko nga po, no, ito, so talagang up na up sa atin. So, the hardest lesson that you had to learn as an adult is the relentless need to keep going no matter how shattered I feel inside. Sabi nga dito sa career natin, ano ang ulam natin? Rejection. So, breakfast, lunch, dinner, may midnight snack paminsan, di ba? Yung rejection. So, we just need to continue. We just need to move on. Okay? So, ako po, pagka ganun yung feeling ko na down ako, what I do is, pagdating po, kung nakikil ko yun, I stop. Kunyari may rejection ako. Na yung, meron akong case na kung meron man na, bayad na lang. Di ba? Kaya hindi po ako nag-qualify sa Japan. Okay? Kasi yung pending ko, nasa almost 500,000. Ang kulang. So parang ang commitment, yung time na yun. So siya na lang yung naantay ko. Bigla mo na gulo. Wala na akong oras. Di ba? Para magamot. So ano ginawa ko? Okay, stop. Nanood muna ako ng aking Korean event. Okay? Then, after an hour or two, kasi next na, Ariana Grande na ako. Okay? Next na. Ganun na yung gagawin. Okay? But of course, when everything is not going based on what we want, okay, kung hindi natin na-hit yung target, yung iba, anong ginagawa? Di ba? Nag-change ng goal. Ayoko ng MDRT. Okay, senior advisor na lang ako. Senior advisor na nga lang yung target. Ay, FOC na lang ako. Don't change your goal. What you need to do is change your strategy. Okay? Because your goal, okay, parang pag binago mo yun, you're saying you're giving up. Diba? At least if you just change your strategy, then biglang na-hit mo yun, at least you will know that strategy works pala. Okay? And what I did was, bilisan ko na lang. Kung ginagawa ko is 25 calls, diba, at hindi ko na-hit yung target ko, then I have to increase it. Kung ang appointments ko ay 3 lang sa isang linggo, at hindi ko na-hit yung target ko, then increase the number of appointments. Increase the number of face-to-face. Kasi doon natin na-hit yung target natin. And, not my easy. Ano yung easy? Existing customer. So, tinignan ko dyan, sino ba yung mga warm o yung mataas yung propensity na pag tinawagan ko kukuha sa akin or mataas yung chance na kapag resell ako. So yung selling strategy ko last year, December, almost second week ng December, ang kulang ko pa po is nasa 1.2 million ng FYP or MDRT. Meron ako isang client, sabi ko, na nag-mapping ako. Tagal ko na itong binabalikan. Parating busy. Okay? So, anong ginawa ko? So, nag-message ako sa kanya. So, sabi ko, wait, kailan ba tayo pwede mag-meet ulit? Sabi niya, busy ako ganyan eh. Pero pwede ka ba sabi ko sa kanya, pwede ka ba ng ganang araw? Friday, baka libre ka naman, ganyan. Meron akong mga lakad, titingin ako sa mga site ko, ganyan. Sabi ko, pero baka po pwede dinner sa akin. Sabi ko, sige, tama. Andun naman ako sa area, nasa BGC ako. Okay? Nang hapon, may meeting ako. Tapos, antayin na lang kita. Pero wala akong meeting ko. Sabi ko, may meeting lang ako para hindi na siya makano. Kanya, sige. Pero, invite mo yung friend natin. Isang hurdle ko, friend pa. Diba? Minsan yung mga ini-invite, kontra natin. Diba? So, ang purpose ko makausap siya. Pero, in fairness, okay, dumating yung time na nauna pa yung friend namin. So, yung friend namin ang tanong sa akin, bakit ba tayo magkikita? Sinabi ko yung totoo. Hindi kasi dapat mag-usap kami tungkol sa pag-usapan namin before na insurance ganyan. Okay. Hindi pa ba kumukuha? Kasi kumuha yun sa akin yung friend namin. Hindi pa ba kumukuha? Hindi pa sige, kausapin na natin. So yung pala, alay ko yun. Diba? So nang namita namin, parang, sis, ano ba yung, kausapin mo na si Gray. Diba? So doon, habang nag-uusap kami.
So, nabago na yung strategy ko. Kasi meron siyang anak na may ASD. Dalawa yung anak niya. So, yung isa, of course, normal, yung isa may ASD. So, ang ginawa kong strategy sabi ko, "Hoy, alam mo, dapat pagplanuhan na natin yun sa isang anak mo. Kasi ano naman natin, napagaling ng panahon, yung kapatid niya mag-aalaga dyan. Dapat ang gawin natin, pontuhan natin yung bunso mo para meron siyang funds na pang-alaga tungkol sa may kapatid niya. Kasi pag nag-asawa yan, hindi naman natin alam kung tutulungan ba ng asawa niya yan sa panggastos sa kanya. Iba pa pwede ibang nilalang yung asawa niya. Diba? Pwede maging magamot yung asawa niya, hindi natin alam. Diba? Doon lang tayo sa true. Diba? So, sabi niya ako nga, no? So, ganito yung gawin natin. So, binigay ko sa kanya yung concept, no? A+. Ay, yung A9. A9. Okay. So that night, I was able to close 1.1 million because of that. Kasi dati ang parang iniisip ko lang, para din sa isa, sa anak, kasi yung normal, di ba? So, hindi ko binibring up yung idea para doon sa may anak na may mas need. So, mas doon siya bilang, and, hindi lang yun. Yung kaibigan namin na sinama namin, kumuha ulit sa akin ng isa pa. So, I was able to cover yung kulang ito for that year. Okay? So, we don't change the goal. We just change our strategy on how are we going to approach yung mga prospects and clients natin. Okay? And talk to our COIs. Okay? So, ano po nakikita natin? Ano pong napapansin natin? 6 packs. Okay. So, ano nararamdaman ninyo pag nakikita kayo ng 6 packs? Nahindag kayo kaagad? Kayo naman? Okay. So, palagay ninyo pag nakakita kayo ng ganito, motivate kayo. Ay, sige. Nakaka-motivate ba? Pag nakakarinig ba kayo ng mga speakers, di ba? At may mga ideas na binigay, o may mga magandang achievements, namomotivate ba tayo? Yes. Okay. However, motivation will not last. Motivate ka today, gagawin mo tomorrow, gagawin mo the next day. But the day after that, ay, nakakapagod. Ayaw mo na. Parang gym yan, di ba? Sino po yung talaga nag-gym tapos biglang 1 week lang? After 1 week, ay, ayoko na. Masakit sa katawan. Marami pong gano'n. Di ba? What we need is not the motivation, but rather the discipline. If you want to be like this, you want to be MDRT, you need to be disciplined. You need to have that discipline. Because discipline will be our weapon for success. Kung wala tayong disiplina, wala po lahat. Kahit sabihin mo mag-goal setting ka pa. Okay. Wala po yan. Okay? And part of that, okay, sabi mo nga po, no, consistency, discipline, the habit, walk the talk. We are in a business not only protecting people, but ensuring that they live healthier, longer, better lives. For me po, no, kanya-kanya tayo. For me, sabi ko, I need to be the model, for example, for my client. How can I, kasi before sabi ko, paano ko mabibenta sa mga kliyente kong vitality kung ako hindi ang vitality? Kada naman yung ako before, ngayon po ako. Nabutan po ako ng Miss Evan, okay, mga ganyan. So parang sa akin, sa isip ko, paano maniniwala yung mga kliyente ko na magbabitality ako? Kaya dumalapit sa kanila, isis na ako na. Diba? Kasi pong pagod. So I really need to have a change of mindset. I need to make sure that I show them, diba, that vitality will give in. And that really works. Okay? So naniwala yung mga kliyente. And pinapakita ko talaga na ginagawa ko
yung vitality. Okay, so I post, I show them everything. So, you really need to walk the talk as well. Okay? So, with that, so thank you very much po. So for the BPF, we are proud to trust the process and we really need to serve with all our heart. Thank you so much po. Thank you very much, Grace. Palamakan natin si Grace. Marami tayo natutunan sa araw na ito. Thank you very much, Grace. Ayan, so we just like to present the certificate of appreciation. BTS, tandaan niyo yung BTS. Pag ngayon, tuloy marinig yung BTS, maalala niyo na si Grape Chuba. Diba? Believe, trust, and serve. Alright, so thank you very much. Ito, simple gift from Star Bright. Thank you very much, Grape. In people recognition for your sharing and insights and inspiring Star Bright during our agency assembly. Given today, 5th day of April 2025. Congratulations and thank you very much. We appreciate your time and effort. Picture tayo kay muna kay Grace. Ayan. Muna kay Grace. Ayan, alright. Ayan, tapos picture naman tayo. Picture tayo. Ayan. Picture tayo. Dito na lang, pag ano na lang. No? So, yung mga nasa Zoom, pwede rin mag-open. Kasamahan na lang namin. Ito, isasama namin kayo dito. Naka-gallery view na lang tayo. Ayan. Alright, so, Jackie, ikaw na lang. Ben, ikaw na lang mag-picture si Ben na lang. Alright, tapos ikaw na lang, Grace, sa unahan. Dito na lang tayo. Yung mga nasa likod, lapit kayo. Pero, so, dito na tayo 2 lines lang. Alright, para maganda sa picture. Ayan, tapos magsiselfie rin tayo ng mga nasa Zoom. Ayan. Sabihan ko na lang si Grace. Number one. Ayan, thank you. Palakpakan natin. Thank you, Ben. Ayan, yung mga nasa Zoom, thank you very much for also joining us. Ayan. So, sige, mabilis na lang to. Sorry, medyo nagtagal tayo. Dami natin natutunan today, tama? So, sige, we just like to quickly recognize yung mga producers last month. Hindi pa natin nagawa, no? Ayan, so quick na lang to. Mel, patulong na lang ako rito sa ma-share yung screen natin. Salamat sa mga nasa Zoom na nandyan pa rin. Kay Daddy Neil, kay Sir Richard, kay Allen, kay Steve, kay Team Dava, Hindi kasama dito, sir. kay Mami Jasmine, Ito. kay Miss Cleo, kay Miss Susie. Ay, hindi sir kasama. Nagtatanong ka dito. Same cup. Oo, Ginawa same. niyo. Saan Never have I ever listened. Wait lang, saan ba? Ikaw ba ito? Wait lang. Sa Canva. Ayaw mag... Si Bridge yung yung mismo. Ayan. Alright, kami na ni Christine yung magpe-present. 'Di ba? Kasi para ito na rin na halos ang aking message. Ayan, ma-recognize natin yung ating mga tops. Saan kaya dito? Alright. Siguro. Ayan. Alright, tama ba? Screen sharing. So marami pa tayong natutunan kay Grape, sa kay Sir Otep. So maraming salamat sa inyo for attending and of course for staying up until past 5 p.m. So at this point, let's acknowledge lahat ng mga top performers for March 2025 and for the first quarter ng taong ito. So, tingnan na natin, ang una natin i-acknowledge. Teka lang ha. Ayan. Alright. Sige. So isa-isahin natin lahat ng mga lifesavers for the month of March, starting off with Dana, Ellie, Gerald, Jerica, Karlene, Judith,
Argel, Ricky, DJ, Nandi, Jasmine, Juliet, Chrissy, Mitch, RC, Jean, Grace, Carla, Jen, Neil, Diane, Tess, Tess, Emma, Carol, Tita, and Jaja. Next tayo. Yan. So, syempre gusto natin i-acknowledge lahat ng mga nag-submit ng kanilang clients for the first 10 days of the month. Yes, so yung super starters dapat submitted and paid first 10 days kasi ang goal natin dito, early activity, early payment. No? So, kasi para hindi tayo naghahabol sa end of month. Sana masali tayong lahat na first 10 days, may submission na. Yun yung goal natin. Alright, so with 2 submissions, Karen, yan. 1 submission has been 2 submissions, Carol, and 2 submissions, Karine. Kahit hindi pa approved. Alright, hindi approval ang basis natin. Ang basis natin dito, submission and payment first 10 days. Alright? You get 100 pesos per submission. Submitted and paid policy. Palakpakan natin si Ax. So, maximum 400. So, dahil April 5 pa lang ngayon, meron pang 5 days. Yes, Para magkaroon ka ng 100. tama, hanggang Yes. April 10. Alright. Yan. So, syempre, palakpakan rin natin ang mga advisors natin na top 3 when it comes to save lives. Yan. So, Yung top 2 two natin lang, with yan. 2 policies each. Si Carol, si Ate Jeng, si Miss Eva, and si Miss Tita. Congratulations! Congratulations. Hindi natin tatawagin sa harapan kasi para mabilis. Ayan, so hindi rin magpapahuli with 3 policies each na approve si Tita Diane, si Daddy Neil, and si Tita Tess. Congratulations! Ayan, yung policies. And ang top 1 natin. Next tayo. At ang top rookie advisors natin at top 3 RC. Palakpakan natin si RC. Ayan, top 2 Miss Tita. Palakpakan natin. And top 1 Miss Tess. Ayan, Wow, congratulations. so from Davao and Pampanga. Next. Yan, so syempre hindi rin magpapahuli ang top 3 advisors natin sa ANP with 105,000 ANP si Ate Jen. Followed by the rookie advisor with 160,000 ANP si Miss Tess. And syempre with 1.26 million MDR, the ANP, our newest MDRT, Daddy Neil Llorente. Congratulations! Ayan, tapos yung mga premier advisor natin, no, yung at least kumita na 20,000 first year commission last March. We have Argel with 20,000, Jerica with 22,000, Miss Tess with 30,000, Miss Eva with 33,000, Jeng with 35,000, and Diane with 47,000. So, commission na lang din to. Siyempre, hindi na magpapahuli. Si Beshi Carol with 54,736 FYC for March. Congratulations! And part of the 100K FYC Club in 1 month, balik po natin, Miss Jean with 101,000, and Neil with a whopping 465,000 commission last March. Palakpakan natin si Neil. Wala pang bonus. Isang buwan pa lang yan. Congratulations! Yan, so nakita rin natin kanina ang mga top natin when it comes to protection champion. So naka-issue siya ng clients ng 3 million face amount. Congratulations, Mami Jerica! Sunod rin with 3.5 million face amount si classmate Diane. Congratulations. And with 6.76 million face amount si Daddy Neil Llorente. Congratulations! Kasi very important talaga na yung protection, di ba? Kahit mababa yung deal, let's say, term insurance, malaki yung pwede kong ma-cover. Parang may pwede rin sabi niya, 5,000 lang, pero possible 1 million ang coverage. Now, our VIP champions with 1 VIP case, at least 200,000 ang premium. Carla, palapakan natin. And with 3 cases, yung lahat ng cases niya last March, all VIP clients, Neil Llorente, palapakan natin. Si Neil. Congratulations! And syempre, hindi rin magpapahuli ang mga listahan natin ng VIP sellers. So, ang goal natin, maka 24, 26 na VIP sellers, at least 1 VIP sale for the year. Yan, so makikita natin dito, nadagdag, may nadagdag ba? Wait lang, may na-open lang yata na app. Ayan. Ayan. So, nadagdag si Ate Jeng last time. Yes, yes. At So, meron nadagdag tayo syempre 1, si Daddy 2, Neil. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
VIP sellers already. Although bilang si Rohel at si Shara as one. So 8 pa lang. Ayan. Sige po, palapakan natin ang lahat. Ang goal natin lahat tayo kung makabenta ng VIP na para sa mga maliit. Minsan we help other people din, mababa ang premium. Pero syempre, pag negosyo, dapat may malakihan din parang 1 million na isang policy. Kasama yun. Alright, so sa Corpsol Champions, ito naman yung mga nakatulong at nakapagbigay ng employee benefits sa mga corporate clients with 160 lives para si Miss Grace Suma. And with 151 lives, Miss Tess Lou, wala pa namin. Grabe, di ba? Yung mga yan, pwede mong bentahan ng individual policies. Yun yung case eh. Kasi parang foot in the door mo lang dapat yung Corpsol. Yan, so palakpakan naman natin ang top 3 Medicare sellers. Dumadami na tayo para maging top si Starbright as agency. So top 3 natin, nandiyan pa yata sa Zoom. Congratulations, Miss Leia with 125,000. Don Ramon from, yes, for top 2, 329,000. Congratulations, Don Ramon. Siyempre, namumuna with corporate account, 382,000 si Miss Grace Suma. Congratulations! Congratulations! Yeah, and of course, just like to recognize yung mga nakapagpadala sa BOP natin. Ang goal natin last quarter, at least 15 BOPs a month. So good news kasi naka-18 tayo, palapakan natin yan. Led by Team with 6 BOP attendees, followed by Leia with 4, DJ and Gerald with 2, and then RC, Myra, Carla, and Tracy with 1 each. Palapakan natin ang lahat. Help na dumami yung Starbright at umattend. Napansin nyo dyan sa wall of fame. Pag masasama ka na kagad doon, pag meron kang isang recruit na active, yung habang nandito pa na nakakabenta, wall of fame na, agency builder ka na. Alright, next tayo. Ayan, of course, BOP champion, si Christine, palapakan natin. Si Christine, pag ikaw ang champion, meron ng 1,000 pesos kung meron kang at least 4 recruits or BOP attendees kahit hindi pa coded. Right? We recognize yung effort mo. Siyempre, alam ko may gastos din yan. And lahat na makakaapat na BOP attendee may 400 kahit hindi ka yung top. Alright? Thank you very much. Congratulations, Christine. Next tayo. So, salamat. Yan yung scoreboard natin. Si Christine, every month. Kung may mapapakode na kami. Oo nga, mukhang marami na. Yan. So, kasi ganoon lang talaga. No? Parang benta lang yan. Kailangan marami tayong kausap. Activity is the key. Next tayo. Yan, so syempre sa record ni Shara, so ito yung mga engaged advisors. So kung makikita natin yung mga producers natin, then syempre dito sa office, ito yung mga nag-activity, ma-attend ng Starbright activities or events, tapos ma-attend ng AAA activities. So namumuna with 11 points, si Shara. So with 8 points each, si Miss Myra and si Miss Leia, so mas madalas nandito. With 6 points each, andito pa rin si Denise, si Sir Richard, nasa Zoom, and si Miss Margie. Congratulations. Congratulations. So, secret na nakakapag-produce. Ibig sabihin active ka. Active ka dito sa activities. Ganon. Ang goal natin, yung mga non-producers, magkaroon man lang ng at least 2 activities na na-attendan for the coming month. No? So we will start to monitor, like this April, yung mga walang benta last month, mag-engage. Kasi it starts with engagement before makabenta. Hindi naman chamba or hindi, it's not a secret. Hindi siya aksidente, no, na gano'n. Sige, next tayo. Wala tayong Servant of the Month last March. So it's sad lang kasi minimum 4 policy council requirement natin. So, bawi tayo this April. Next. Oh, yes. Yan tayo yung pinakamahirap na, i-reach na award. And lastly, team awards natin. Ayan, so, top in Save Lives. Kasi yun ang monitor natin ngayon. Is North Star, led by Gerard. Congratulations, North Star. Pero dagdagan po natin ito kasi yung 14 Save Lives, kaya lang isang tao. No? So, dapat damigan natin next time. Next. Ayan, yun na lang siguro. Yun na lang. May post na lang natin yung ibang mga update din natin. Kasi again, medyo overtime na tayo today. Pero again, we appreciate your time today. So, palapakan natin ang lahat. Thank you. Ayun, so again, I appreciate your time today. I know it's a Saturday. Lalo na yung ibang malalayo pa, may mga biyahe from
pupunta ng Pampanga, di ba yung iba. Yung mga nasa Zoom, kanina pa kayo dyan, yung mga nasa Davao, alam ko umaga pa kayo dito. But again, it's a very productive day. Tama ba? No? So, pasensya na kung medyo nagdagdag tayo ng biglaan actually sa Medicare just this week, a few days lang, nag-confirm bigla. So, and we're expecting actually, ito talaga, pagpapakilala lang sana siya, may dala siyang slides, hindi ko rin expect. Pero marami naman tayo natutunan, tama ba? Isang oras yata siya, si Otet, no? So, but anyway, we learned a lot from them. Si Grape, marami rin tayo natutunan today. So it's a jam-packed activity. Alright? Ito lang yung final message ko. Activity is always key, tama? Alright? Ang concern ko lang for some, nakikita ko, maybe umaattend ng meeting, umaattend ng training, pero yellow zone lang pala yun. No? Sort of money zone, sabi nga ni Grape. Kaya pala minsan, active tayo, engage tayo sa monitoring natin, pero hindi pa tayo kumikita, tama? We have to learn and spend most of our time sa green zone. Alright, so sana starting this month, let's put it into activity. Yung mga tinuro ni Grape kanina. Alright, prospecting, setting appointments, client meeting, asking for referrals. Yun lang, there's no secret here. Tinuturo na nila. Ang maganda lang, we invite them para mas ma-inspire tayo lagi. So yun lang po. Have a great weekend. Let's have a great, powerful April. Tama? If you didn't reach your goals last month, do not change the goal, change the strategy lang. Di ba? Yung activities lang natin. So thank you very much for coming and have a wonderful weekend. Thank you. Thank you mga taga-Zoom. Yeah, thank you. Bakit? Makulit talaga yan. Thank you po. Thank you. Salamat po. Bye. Bye. Enjoy. Bye.